Hello guys! So ngayon is mag-grocery na nga kami since wala na nga rin kaming mga stock sa ref and kailangan na nga talaga namin mag-grocery dahil puro na lang kami order sa mga karinderya and sa labas. I-share ko sa mini vlog na to yung expenses namin and magkano nga ba yung nagagastos namin sa pag-grocery namin. Alam nyo guys, isa to sa mga lagi kong inaabangan every time na may errand kami ng jowa ko or ng boyfriend ko kasi nga nakakapagbigay nga naman ng therapy yung pag-grocery lalo na tumatanda na tayo and ito na yung mga simpleng kasiyahan or kaligayahan natin. Isa pa? Okay. Tapos where are we going? Wait lang. So, ang pag-grocery pala namin guys is twice a month. So, kayo ba? Every week ba kayo? Once a month? Or twice a month? Or ilang beses ba kayo? Or how frequent ba kayo mag-grocery? And I think okay na sa amin yung twice a month since dalawa lang naman kami. Well, honestly, sobra-sobra pa nga yung gina-grocery namin. And marami dyan, tumatagal talaga ng 3 weeks or minsan pa nga isang buwan eh. Dating sa mga meat guys like chicken, pork, beef, or frozen food, talagang nauubos yan in just a span of 1 week or 1.5 week. As much as possible kasi is nagluluto na talaga ako ng mga homemade foods ngayon. And dahil nga team work from home na tayo, ayan, marami na tayong time para makapagluto unlike dati. During groceries pala namin is I make sure na dala ko sa cellphone ko yung aking listahan. Kasi mahirap na guys kung may makakalimutan tayong mga dapat bilhin. And I make sure na nabibili ko talaga yung enough na kung ilang kilo ba ng baboy, ng manok, ng beef, or ng frozen food. Kasi iniiwasan ko din talaga na bumili ng marami or ng sobra-sobra kasi nga mahirap naman mapagastos ng bongga. And besides, mas maganda na fresh yung mga bibilhin yung mga meat. Kaya naman, I suggest na enough amount lang yung i-grocery nyo. So, may mga nagme-message sa akin and may mga nagtatanong sa akin kung better bang mamili ng mga baboy, ng mga chicken sa loob ng supermarket. Well, for my opinion guys, sa totoo lang, dati nung medyo bata-bata pa ako, akala mo naman matanda na. Pero nung siguro like college, ang parents ko kasi is laging bumibili talaga sa palengke. Yun naman, na pag sa palengke guys, is napakamura talaga ng mga bilihin doon and napaka-fresh ng mga binibenta. Ang perspective ko nun, kapag sa supermarket bumibili, hindi ka na makakakuha ng mga fresh na mga meat. Pero hindi pala guys. So, ang pinagkaiba lang talaga nila is sa presyo. So, totoong mas mahal bumili sa mga loob ng SM, sa mga supermarket, unlike sa mga palengke. Kasi nga mura dun, di ba? Ilan ba? Isa ba o dalawa? And dito kasi guys, sa mga grocery is medyo may kamahalan. Pero dito ko kasi nakukuha yung convenience na gusto ko. So bukod sa maaliwalas, maayos, and alam niyo yun, basta hindi ko ma-explain eh. Pero may times naman na sa palengke ako bumibili. So depende pa rin talaga sa tao yun kung gusto niya sa palengke or sa loob ng mga supermarket. After nga mag-grocery is tumiretso naman kami sa Aling Kika's Food Products dito sa Cainta, Rizal. And balita ko nga guys is marami ang pumipila dito para nga makabili ng kanilang mga products like cassava cake,
kutsinta, and sapin-sapin. And dahil nga, dayo lang naman ako dito and si Boyfie ay taga-Cainta Rizal, niyaya niya ako na itry ko naman daw and tikman ko naman daw yung mga products ni Aling Kikas dahil famous nga daw ito dito. Hot drink, bibingka kutsinta. Grabe ang laki. So, sa mga gustong mag-try and gustong matikman ang mga products ni Aling Kika, dito lang yan sa Cainta Rizal. Next spot is sa coffee shop. So, nag-order kami ng aming favorite drink. And tinry na namin since they are newly open dito sa area namin. So, hindi pwedeng hindi namin matry ang kanilang mga coffee drinks. Yun lang naman guys. Thank you for watching. Bye!